Sa punto ito mga kanyusik, para mas lalo pa nating maunawaan kung ano ba yung saloobin ng mga guro ukol nga po dito sa ipatutupad na 3-term calendar. Ito kasama rin po natin ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas. Magandang umaga, Sir Benjo. Yes, Miss Darlene. Good morning po. Good morning sa lahat. Yes, pinag-uusapan po namin sa aming programa ngayong umaga yung ipatutupad po na 3-term calendar sa darating po na school year. Kayo po ba sa Teachers Dignity Coalition nagulat po ba kayo na sa June 8 na pala sisimulan ito pong trimestral system? Nagulat kami nung pang February nung sinabi yan at of course, ngayon naman po ang nilabas naman ng DepEd through an order ay yung actual na pagpapatupad dati kasi talaga nakakagulat ito Miss Darlene dahil malaki ito malaking pagbabago ito doon sa ating system pero parang biglaan abrupt talaga na ito ipatutupad ng ating Department of Education. Sa tingin namin, ma'am, ay meron pang tayo mga kinakailangang iayos, kinakailangang ayusin. At pinakamalaki dyan, dapat convince muna yung ating mga kababayan, specifically, of course, yung ating mga guro. Dahil marami talaga sa aming mga kasama sa field, even hindi lang mga guro, pati ilang mga principals, some officials po ay nagsasabi na hindi pa nila ito alam So medyo nakakagulat po. May mga ibang nakonsulta po ng DepEd na mga stakeholder hinggil po dito sa trimestral system. Kayo po ba, Sir Benjo, kabilang ba ang inyong grupo sa mga natanong kung ano ba yung mga maaari po ninyong maisuggest ukol po dito sa trimestral system na ito? Actually, we seek for a dialogue regarding this. Hindi naman pusa na kami ay kinausap ng ating Department of Education. Kami talaga ay humingi kumbaga ng pag-uusap po hinggil dito. Kasi hindi nga namin batid kagaya rin kami ng marami sa ating mga kababayan na hindi nababatid ang usapin po na ito. Kaya naman humingi ho kami nung orientation at dialogue sa Department of Education. But nevertheless, Ma'am Darlene, nung natuloy naman yung aming yung usapan with the TDC, tapos na kumbaga Yes. na talagang plano yung DepEd. Ang sinasabi lang naman namin nung mga karaan, sana bago yung pagpapatupad nung isang plano, abay sinisimulan dapat natin doon sa mga konsultasyon. Hindi yung, siyempre, magkakaroon ka ng consultation kung kailan tapos mo na. So, parang decided na, Sir Benjo, na talagang exactly, ipatutupad na. Oo. As per siguro, tignan lang naman natin. Gaya ng binanggit naman namin, kami naman ay bukasin. Open naman po kami dyan sa usapin po na yan po. Pero yun nga, ang problema lamang natin talagang nagkagulatan. At nakita namin, may mga magagandang puntos din naman dito sa plano na ito ng DepEd, of course. We have to give it to them naman. Nabanggit niyo yung mga magagandang punto, Sir Benjo. Ano po ba, pwede niyo po bang pwede po kayong magbanggit ng ilan dito? Kasi sabi ng DepEd, ito po ay makakatulong para sa pagkatuto ng mga bata, particularly doon maresolve yung learning gap po sa mga estudyante. Well, una ay nire-resolve niya yung dati na nating usapin kasi kapag halimbawa po meron itong mga mga blocks sa tinatawag instructional block, meron tayong preparation block na yun yung bago simula yung klase, tapos meron din dito yung term break na tinatawag po natin, yung sinasabi po na preparation block na yan yung 1 week prior o 1 week after the opening of classes. So diyan ay hindi pa talaga yan puro na pagtuturo. Pero kasi ang ginagawa natin, pag halimbawa, kung June 8 magbubukas yung klase, may klase ka na ng June 8 or may konting orientation. But this time, dun sa plano ng DepEd ay
magbibigay no ng oras no para sa preparation sa lahat no. Gayun din yung tinatawag po natin na instructional block no, lahat ng yan ay talagang purely no, teaching and learning. So hindi yan pwedeng aabalahin no contest, national holidays na meron po tayo, no, mga local holidays. But of course, no, yung mga national and local holidays, di naman yan mapipigil. No? Pero mami-minimize na po yung disruption ng klase. Diba? Siyempre, yung mga bagyo, hindi rin naman natin yun ma-anticipate. No? And then ito pong term break na tinatawag. Sa mga term break po, meron po tayong oras no, para dedicated na time no, para paggawa, no, mag-compute ng mga grades, no. Although limited, no, yung araw na ibinigay kasi 2 araw, no, ganyan, no. Pero ito'y kaiba na, no, doon sa kasalukuyan, no. Kaya gusto rin namin sana mag-piloting para ma-improve, no. Pero kaiba na po ito sa kasalukuyan sapagkat sa kasalukuyan po nag-overlap. No? May turo pa yung teacher pero kailangan niya na mag-accomplish ng mga forms. Diba? So, yes. Ibig sabihin po, right after every quarter, no, yung quarterly examinations po natin, ano, pag natapos yan, normally Friday po yan nagaganap. No? So, we expect our teachers to work no, on weekend. No? Parang hindi naman yun fair. But of course, ginagawa talaga namin yan. Ngayon, hindi po ganun. Bibigyan po ito nung ilang mga araw no, para po doon sa tinatawag natin na pag-accomplish ng forms. And even allotted no, some days, no, several days no, for what we call the wellness break na tinatawag po. So yes. Yun, sa ganun po, medyo sabi nga namin, no, positive yan, ano, but then kailangan po nating i-enhance pa, no? Kailangan natin talaga makita. Kaya we call for a pilot implementation of this program. Ibig sabihin, Sir Benjo, kung isi-set aside natin yung usapin na hindi pa ganun kahanda yung mga teacher dito po sa pagpapatupad ng 3-term calendar, para po sa inyo, pabor kayo doon sa 3-term calendar sa usapin naman na mami-minimize yung distraction sa klase. Well, may mga po ito, ma'am, no? Meron po itong mga magagandang din na sinasabi namin. Pero sa ngayon napakahirap naman na categorically sabihin natin pabor no o hindi, di ba? I hope you understand. Yes. Kasi nga kailangan nating pag-aralan So, isa pa no, itong ngayon kasi sa kasalukuyan po meron tayong 4 na quarters. So apat po yan na panahon para mag-accomplish ng grades no, and everything, yung report card ng mga bata. Pero diyan sa 3-term school calendar magiging 3 na lang. So seemingly mababawasan yung oras ni teacher no sa paggawa ng mga grades no, o ng mga reports po niya no. So, positive din yan. No? Positive din po yan. No? Tinitignan lamang po natin yung maaring magiging implikasyon nito sa kabuuan. No? Kaya nga, again, kami nagsasabi na sa DepEd na wag po na naman ditong ipatupad natin ito sa buong Pilipinas kasi ang opening ng klase June 8. Ano na ngayon? So, we only have, more than 1 month naman to prepare. Ang dami pang ite-prepare, no? Ang dami pa po, no? Yung lahat ng school forms, no? Kinakailangan ayusin po yan. Lahat po nung materials, kinakailangan i-adjust po yan, no po? Yung mga gayon po. Yes. At so ibig sabihin, Sir Benjo, kahit na sabihin pa ng DepEd na parang kasado na sa June 8 itong bagong school calendar, yung 3-term calendar, kayo po sa inyo pong grupo patuloy pa rin po kayong nananawagan na magsagawa muna ng pilot implementation. Opo, ayaw naman po natin kasi na pumalpak, no ba? Maganda naman yung layunin po ng DepEd in all fairness, no? Pero ayaw naman nating papalpak ito. Dahil lang dito po sa, kumbaga, parang pagmamadali po.
Mm-mm. Maraming salamat, Sir Benjo, sa pagsama po sa amin ngayong Yes, umaga. ma'am. Maraming salamat Yes, din. final message na lang, sir, bago ka namin bitawan. Siguro mensahe niyo po sa publiko, lalo na po sa mga magulang. Siyempre, kahit sila nagulat dito po sa 3-term calendar po na ipatutupad ng DepEd. Opo, no, yun po, no, kami ay nananawagan din naman sa ating mga magulang, no, kasi ang edukasyon naman po ay obligasyon po nating lahat ito, no. So maging ano lang po din sana, no, yung kumbaga maging proactive, no, dito, may mga ganitong policy ang DepEd, kailangan po makikialam din po tayo, no. At ma'am, siguro samantalahin ko na rin sa Friday, April 24, meron kaming nakarasang pagkilos, no. Meron po kaming rally dyan sa Mindiola, no, from BBM to Mindiola. That's 9 o'clock ng umaga. To demand, no, for the enactment of 15,000, no, across the board salary increase, no, for our teachers and DepEd employees. Matagal na po ito. Mauna sa utang yung mga teacher at lumalabas na po yung nagiging viral na po yung mga usapin po niya, no. So we hope, no, that our government, specifically of course the president, will hear this clamor po of our public teachers. So we invite, no, the teachers to join po our activity po on April 24, 9 a.m. Thank you, ma'am. Yes, maraming salamat po, Sir Benjo Basas, sa pagsama po sa amin ngayong umaga po ng Tuesday. Ayan mga kanyusik, nakasama po natin ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition, si Sir Benjo Basas.